Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigiliw na mga kapatid, at sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tayo ay magiging ganap kay Kristo Jesus. Ano bang ibig sabihin ng ganap? Complete. Kung na kay Kristo tayo, kompleto tayo. No? Pag na kay Kristo tayo, kung si Kristo ay muling binuhay, si Kristo ay tayo'y bubuhayin din niya. Kaya magiging kumpleto tayo. No? Magpatuloy na tayo. Sa Acts chapter 13 verse 39, at sa pamamagitan niya, sino yun? Si Kristo Jesus. Ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. No? Complete tayo sa lahat ng bagay. Kung na kay Kristo tayo, kung tayo'y sumasampalataya sa Kanya, nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. No? Pagpatuloy natin. Sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Bakit? Bakit tayo susunod sa inuutos ni Kristo? Para tayo'y maging ganap? No? Hindi yung yung 10 utos, magiging perfect ba tayo doon? Maging ganap ba tayo doon? Mas higit pa yung utos ni Kristo. O, tignan ninyo, huwag kayong mangangalunya. Sabi ng 10 utos. No? Ibig sabihin, there is an actual contact of man and woman. O, there is sexual intercourse na tinatawag. Huwag kayong mangangalunya. Pero kay Kristo Jesus, iba. Titingin ka pa lang sa katawan ng babae at meron kang pagnanasa na yon, ikaw ay nangangalunya na doon. So higit ang utos ni Kristo kaysa doon sa 10 utos. Oh, meron pa. Huwag kang papatay. Sa 10 utos yun, ha? Sabi niya, no? Ayon sa isinulat ni Apostol Juan, no? Sa isinulat niya, ang napupuot sa kanyang kapatid ay isang kriminal. Oh, you see that? No? Sa 10 utos, kriminal ka pag pinatay mo yung tao. Huwag kang papatay. Pero sa bagong utos ni Kristo, matatagpuan doon sa isinulat ni Apostol Juan, no? Namumuhi ka na sa iyong kapatid, yun ay kriminal na gawa yun. So mas higit yung utos ni Kristo. No? Kaya tayo magiging ganap. Sabi ng sa lumang tipan sa utos ni Moises, no? Mahalin mo ang iyong kaibigan. No? Kaaway mo ang iyong kaaway. Pero kay Kristo Jesus, pinag-aralan natin nung last week, no? Mahalin mo ang iyong kaaway. No? So mas higit yung utos ni Kristo. So tayo dun, sa pamamagitan dun ay magiging ganap tayo. Pagpatuloy natin. Sa Isaiah chapter 1 verse 13 to 14, ito, tatamaan tayo dito. Doon tayo nang galing. It's useless to bring your offerings. I am disgusted with the smell of the incense you burn. I cannot stand your new moon festivals, your Sabbath, and your religious gatherings. Ano yung pinagagawa natin? Magmula nung religious gathering lahat yun. No? Yun ay tinatawag na tradisyon na pinagagawa ng mga Hudyo sa panahon na yun. Galit ang Diyos doon. I hate your new moon festivals and holidays. They are burden that I am tired
Kristo ang sinusunod natin para hindi tayo magiging corrupt doon sa mga practice natin. Tulad nito, this is a tradition. No, tayo nagtitipon, tayo nakikinig ng salita. Tradition yan. Pero sa bawat isa sa atin, kailangan isabuhay natin yung inuutos ni Kristo Jesus. Kasi sabi ni Kristo Jesus, no, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sumunod. Bakit nung sinabi ng Diyos na I hate your holidays, your Sabbath? Kasi corrupted yung mga gawa nila. Hindi nila sinusunod ang Diyos. Although sila ay nagigimong o nag-worship na tinatawag. Pero sa buhay nila, malayo yung salita ng Diyos, hindi nila sinasabuhay. Kaya dapat, kung susunod tayo kay Kristo Jesus, tayo'y magiging ganap. Okay? Ulitin natin yon. It is useless to bring your offerings. I am disgusted with the smell of the incense you burn. I cannot stand your new moon festival, your Sabbath, and your religious gatherings. Ano yung pinagagawa natin sa buong taon? Religious gatherings yon. Pero ngayon, magkaiba na tayo. Iba na tayo. They are all corrupted by your sins. I hate your new moon festival and holidays. They are burden that I am tired of bearing. Kaya nga nasabi sa isang propeta ng ating Panginoong Diyos, no, I will turn your feasting into more. No? Kaya meron yung mga nagsasaya, no, nagpepesta sila. Later on, may nadisgrasya. Yun ang sabi ng Panginoong Diyos. I will turn your feasting into more. Bakit? Kasi galit ng Diyos eh. No? Dapat isabuhay natin yun. Ngayon, ang isa sa buhay natin, yung inuutos ni Kristo ngayon. Now, sa 1 John chapter 9, verse 9, ang laman niyan, sabi niya, hindi ko na kasi mahaba na masyado pag binabasa natin. Ang laman niyan, ang hindi sumusunod sa inuutos ni Kristo Jesus, walang Diyos. Yan ang laman ng 1 John chapter 1, verse 9. Walang Diyos. No? Kung ano yung tradisyon na ginagawa, yun ba'y inuutos ni Kristo Jesus? Turo ba niya yun? Yung tradisyon na ginagawa natin? Hindi. No? Sa John 4:23, maliwanag. No? Ang sabi niya rito, kung mahal ninyo ako, susunod kayo sa akin mga inuutos. Sa John 6:63, sapagkat yung kanyang inuutos ay espiritu na nagbibigay buhay. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Yung salita ni Kristo, yung utos niya, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi sa John 6:68, sabi ni Apostol Pedro, saan po kami pupunta? Nasa iyong salita ang buhay na walang hanggan. Hindi doon sa sampung utos, hindi. Kundi doon sa inuutos ni Kristo. No. Ngayon, kung yung salita ni Kristo ay espiritu na nagbibigay buhay, siya rin yung salita ni Kristo ay yun ay katotohanan. Kasi sabi sa John 4:23, maliwanag, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay ngayon na nga ay sambahin siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ano ba yung Espiritu? Yun yung salita ni Kristo. Ano ba yung katotohanan? Yun din ang salita ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagsunod natin doon, yun ang tunay na pagsamba. Hindi ito yung pagsasamba yung ginagawa natin. Kundi kung ano yung narinig ninyong salita niya rito, at yun ay sinasabuhay natin, yun yung tunay na pagsamba. I hope naintindihan natin yun. Sa Romans 12, chapter 1, verse 1, ang sabi ng Apostol Pablo, ihain ninyo, ihandog ninyo yung sarili ng buhay. No? Ano yun?
Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo doon, susunod tayo kay Kristo. Isasabuhay natin yung kanyang inuutos. At ito ang tunay na pagsamba sa Romans 12, verse 1. No? Okay, sa Mark chapter 7, verse 15, no? And 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 6. Nagturo si Kristo Jesus sa Mark 7:15 na ang mga pagkain na pumapasok sa bibig natin at lumalabas sa puwit natin ay hindi tayo nagkakasala doon. Saan tayo nagkakasala kundi yung nanggaling sa puso natin na lumalabas sa bibig natin. Halimbawa, yung maruruming salita. No? No, ikaw ay napupuot sa iyong sa iyong kapatid. Kung ikaw ay napupuot sa iyong kapatid, ikaw ay kriminal. Yun ang turo ni Kristo Jesus, no? So, ano ba yung yung pagkain? Lahat na kinakain natin, hindi tayo nagkakasala doon. No? Turo ni Kristo Jesus yan. Ngayon, mas masahol si Apostol Pablo. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 6, basahin natin. Yung mga nagbabawal na mag-asawa, at alam natin kung sino yung grupo yung nagbabawal na mag-asawa. No? At yung nagbabawal ng mga uri ng pagkain ay turo ng demonyo, sabi ni Apostol Pablo. No? Turo ng demonyo yon, mabigat. So, binabawal mong bawal mag-asawa. Binabawal mo bawal yung pagkain na ito. No? Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 6 yun. No? Maliwanag. So, turo ng demonyo yung mga ganong bagay. So, ang turo ni Kristo, anumang papasok sa bibig ng tao at lumalabas sa kanyang idinudumi niya ay hindi siya magkakasala doon. Kundi yung lumalabas sa kanyang bibig na nanggaling sa kanyang puso, doon siya nagkakasala. Sa John 14:28. Ngayon, tinuturo na nila na si Kristo ay pantay sa kanyang Ama. No? Marami, no, na nagtuturo ng ganyan. Na yung Ama raw, pantay sa kanyang, yung si Kristo, pantay sa kanyang Ama. Ano sabi ni Kristo? Sa 14:28, John 14:28, aakyat na ako sa langit, sapagkat ang aking Ama ay dakila kaysa akin. Siya mismo nagsabi doon. No? Si Kristo ay ang Diyos Ama ay dakila kay Kristo Jesus. Tapos ituturo mo na si Kristo ay pantay sa kanyang Ama. Meron pang mabigat na isang turo. Ano? Si Kristo raw, siya rin yung Ama. Yung Ama, si Kristo rin. Ang tawag doon ay isang doktrina. Hindi turo ni Kristo yun. No? Yan. Sa Matthew 10:7-8. Ngayon, bakit meron itong grupo na ito? Sabi ni Kristo Jesus, humayo kayo. No? Ipahayag ninyo ang kaharian ng Diyos. Yung ito, pamamalitan ng mabuting balita. Pagalingan ng mga sakit, buhay ng mga patay. Sa 8, sabi niya, binigay ko sa inyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. Kaya ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, walang sweldo. No, walang sweldo. Kaya tingnan natin kung ano yung kinakatayuan natin. Walang sweldo. Ginawa ba ng apostol yung utos ni Kristo na binigay ko sa inyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad? Ginawa ba ni Apostol Pablo yon? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 18. Ano sabi ni Apostol Pablo? No? Ano ngayon ang aking kabayaran? Naipahayag ko ang mabuting balita o yung inuutos ni Kristo Jesus na walang bayad. No? Tapos meron kang sweldo. So hindi niya turo mo ngayon. Kaya paano tayo magiging ganap?
kung yung inuutos ni Kristo ay hindi natin ginagawa, isinasabuhay sa buhay natin. So, magiging ganap lang tayo kung tayo'y sumusunod sa inuutos ni Kristo. Amen? Amen. I hope naintindihan natin ito, no? O yung mga tradisyon na yan, di naman utos ni Kristo yun eh. No? Hindi niya inuutos yun. No, yung pinagawa sa buong taon, may tradisyon na nangyayari. Hindi inuutos ni Kristo yun. No? Ang utos niya, sumunod tayo sa Kanya. Maliwanag. O, nakasama rin kung ano yung ginagawa natin. O, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaaway mo, yung sarili mo. Dahil yung sarili mo, may masama, may mabuti. Dapat yung mabuti ang siyang iiral para mahalin niya yung masamang kanya. Nasa katawan niya. O, ganun yun. So, I hope na intindihan natin yun kasi may connection lahat. Yung pinag-aaralan natin, step by step. Kaya nga sabi ng Diyos sa Book of Isaiah, no, I will educate you letter by letter. Line by line, lesson by lesson. Kaya yung mga pinag-aaralan natin ay may mga connection lahat doon sa mga inuutos ni Kristo Jesus. Okay? So, saan tayo aaring ganap? No? At sa pamamagitan niya, si Kristo Jesus, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. No? Kaliwanag dito. No? Nasa kayo sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, tayo'y magiging ganap. Anong ibig sabihin ng magiging ganap? Tayo'y maliligtas at tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.